Hello po sa inyong lahat at welcome! Para sa explainer natin today, pag-uusapan natin ang 5 super simple at safe na ehersisyo na pwedeng-pwede pong gawin ni na lolo, lola, kahit ni na nanay at tatay. Ito yung mga exercises na perfect gawin sa bahay para lang manatiling malakas at masigla. Okay, game? Let's start! Eto, tanong ko lang, minsan ba parang ang hirap ng gumalaw? O baka napapansin nyo sa mga mahal ninyo sa buhay, parang naninigas ang katawan? Yung tipong, nako, ang hirap abutin ng paboritong tasa sa taas ng cabinet? O baka naman medyo, alanganin na ang pagbabalanse pag naglalakad? Well, don't worry, normal po yan. And ang good news, mayroon tayong pwedeng gawin about it. Ang solusyon po natin dyan ay tinatawag na low-impact exercises. Ano ba to? Simple lang. Ito yung mga ehersisyo na, magaan sa ating mga joints, sa tuhod, sa siko, sa balakang, sa mga kasukasuan. Ang goal nito is palakasin ang katawan natin nang hindi ito sinestress o sinasaktan. We want to get stronger, pero in a very safe way. At para magawa natin yan, we have to start with the most important thing, ang ating foundation. At ano yun? Yan ang ating mga binti at paa. You see, kapag matibay ang ating legs and feet, mas maganda ang balanse natin at mas ligtas tayong makakagalaw. So dito tayo mag-uumpisa. Okay, ang ating very first exercise ay ang tinatawag na chair squat. Madali lang to. Ang kailangan lang natin is, syempre, isang matibay na upuan. Make sure lang po natin na hindi siya gumagalaw o dumudula sa safety first, always. Ganito lang yan kasimple. Step 1, dahan-dahan nating ibaba ang ating katawan, parang uupo lang talaga. Step 2, pagdating sa upuan, huwag biglang babagsak ha, okay? Light touch lang, dampian lang ng bahagya ang upuan. And then step 3, dahan-dahan ding tumayo pabalik sa starting position. Tandaan, the magic word here is control. Pag kontrolado ang galaw, iwas sakit yan sa tuhod. So, bakit man natin to ginagawa? Well, this exercise targets the big muscles sa ating legs at hita. At kapag pinalakas natin yan, grabe ang improvement sa ating balanse. Super importante niyan para makaiwas tayo sa mga, sa mga tumba-tumba. Okay, so from sitting and standing, let's try something else naman to improve our balance. Ang sunod na ehersisyo, standing leg lifts. At yes, gagamit pa rin tayo ng upuan for support. Simple lang ang steps. Una, while holding the chair for balance, dahan-dahan natin iangat ang isang binti. Sideways. Huwag pilitin ha kung hanggang saan lang ang comfortable para sa inyo. Pangalawa, dahan-dahan din itong ibaba. And step 3, gawin naman sa kabilang binti. Just do it alternately. Ang simpleng-simpleng galaw na yan, super effective niyan, hindi lang for balance. It also strengthens our core. Yan yung mga muscles sa ating tiyan at likod. At kapag malakas ang core, mas matatag ang buong katawan natin. Ngayon na medyo napalakas na natin ang ating foundation, ang ating lower body, akyat naman tayo sa ating upper body. Importante kasi na buong katawan ang pinapalakas natin, right? Kaya ngayon, let's talk about how to strengthen our arms and chest without any weights. I'd like to introduce you to the wall push-up. Ito ay isang napaka-safe and effective alternative sa regular na push-up na ginagawa sa sahig. Okay, here's how you do it. Tumayo lang kayo about an arm's length away from a wall. Tapos, ilapat ang mga palad dito. Make sure your back is straight. Step 1, dahan-dahan i-bend ang inyong siko para yung dibdib nyo ay lumapit sa pader. Step 2, dahan-dahan ding itulak pabalik sa inyong original position. Ayan na, that's 1 rep. At gusto ko lang i-remind kayo nito, okay? Hindi kailangan mabigat para maging malakas. Totoo po yan. Ang pinaka-importante sa lahat ay consistency. Yung tuloy-tuloy na paggalaw, kahit gaano pa yan kasimple, dyan po talaga nanggagaling ang tunay na lakas. Okay, for our next exercise, ito yung pwedeng-pwede nating gawin habang nanonood ng TV. Perfect, diba? Ito po ang seated marching. So habang nakaupo ng diretso sa upuan with relaxed shoulders, ang gagawin lang natin is, una, iangat ang isang tuhod, parang nagmamarcha. Pangalawa, ibaba ito. And then do it with the other knee. Salit-salitan lang po. Parang nagmamarcha lang, but while seated. So anong benefit nito? Well, it helps improve our blood circulation, lalo na sa ating legs. Maganda rin ito for flexibility ng ating hips. And the best part, nagagawa nyo to habang komportableng nakaupo lang. Okay, are you ready for our last exercise? This one is a little fun challenge. Ito ay para mas i-level up pa natin ang ating balance and coordination. Ito po ang heel-to-toe walk. Para kang naglalakad sa isang tightrope.
Pero don't worry, sa sahig lang natin to gagawin and it's much safer of course. Paano to gawin? First, just walk in a straight line. Pwedeng mag-imagine ng isang guhit sa sahig. Second, with every step, yung heel o sakong ng paa na humahakbang, dapat ilagay mo right in front of the toes ng paang nasa likod. Kung medyo shaking pa sa simula, it's okay. Pwedeng gawin ito malapit sa pader para may kakapitan. And you know what? Kapag na-master nyo na ito, wow! Para na kayong champion sa balance and coordination. This is an excellent exercise to keep you alert and steady on your feet. Ayan po ang ating 5 simple exercises. Let's do a quick recap. Number 1, chair squats for leg strength. 2, standing leg lifts for balance. 3, wall push-ups for the upper body. 4, seated marching for circulation. And 5, the heel-to-toe walk for coordination. Hindi nyo naman kailangang gawin lahat-lahat araw-araw. Pwede kayong pumili ng isa o dalawa para isama sa inyong daily routine. And of course, ito po ang pinaka-importante sa lahat. Please remember, before starting any new exercise routine, it's always a great idea to consult with your doctor first. Sila po ang pinakamagaling na makakapagsabi kung ano ang safe at appropriate para sa inyo. Our safety should always be the top priority. So ngayong alam nyo na itong mga simple steps for a stronger body, ang tanong ko sa inyo ay, ano ang unang exercise na susubukan ninyo bukas? Tandaan po ha, yung maliit na galaw na gagawin ninyo ngayon, yan ang magiging malaking tulong for a much more energetic tomorrow. Thank you for watching Carl Priza. Don't forget to like, share, and subscribe for more practical health tips. Stay informed, stay healthy.